Hello mga ka-cellphone! Welcome sa aking channel. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-factory unlock or open line ng Japan SoftBank na iPhone and Androids. Ngayon, ituturo ko ito ng libre. Pero bago natin simulan yon, make sure muna na nakasubscribe kayo at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na kagaya nito. Okay, before tayo mag-start mag-unlock, first, check muna natin yung iMail kung eligible ba siya to unlock. So, ang gagawin nyo is pumunta kayo dito sa website na to or type nyo lang sa address bar si SoftBank iMail check. Then, click nyo tong pinakaitaas yung ct11.mysoftbank.jp. Then, paste your IMEI number, 15 digits. Ngayon, meron dyan tatlong lalabas, either circle, triangle, or X. Ibig sabihin ng circle is paid yung unit or tapos na yung kontrata niya. Then, pag triangle naman, ibig sabihin under contract pa siya or hindi pa totally paid yung unit. Ngayon, pag X naman ang lumabas, ibig sabihin is blacklisted yung phone. Then, bukod dyan, meron pang isang way para malaman natin kung SoftBank yung ating cellphone. Go to seekw.com then go. Sa seekw.com, pipaste nyo lang yung inyong IMEI checker, IMEI number, then please choose checker, click the pre-iPhone carrier, then done, then click enter. Ngayon, before tayo mag-proceed sa unlocking, kailangan nyo munang makagawa ng SoftBank ID. So, paano yun? Ngayon, pupunta kayo ng Google Chrome. Kaya ako siya ginamit, Google Chrome, kasi pwede nyo siyang matranslate sa English. Kasi naka-Japanese word siya. Ngayon, pupunta kayo dito sa website ni ymobile.jp. Bakit si Ymobile? Ngayon, si Ymobile kasi is under ng SoftBank. Then, para makapasok tayo at makagawa ng SoftBank ID, dito sa website na to tayo siya gagawa. Yan, nakikita nyo yung SIM unlock for customers without a contract. Click to the dedicated web page. Yan, madadirect tayo sa Japan SoftBank na site. Wait lang. Pagka-click nyo nun, pupunta kayo sa pinakaibaba. Dito tayo sa those who do not have a SoftBank ID. Agree and create new. Click. Then, input your cellphone number. Ngayon, yung i-input nyo dito na cellphone number is kailangan siya ay Japan na SIM. Input natin yung number ko. Then click send confirmation number. Then may marireceive kayo na code, which is yung 6-digit code.
then click next. After nun, click nyo yung proceed to the procedure. Next is punta kayo sa may pinakaibaba, hanapin nyo yung word na SIM unlock, then to release. Click nyo yun, tapos wait ulit natin mag-load. Pagkatapos nyan, scroll down nyo ulit, punta kayo sa pinakaibaba, paste your IMEI number, yung 15 digits. Yan, then click next. After nyo maklik yung next, yan, meron siyang pagpipilian, which is yung in-contract pa siya, naka-contract pa siya na kailangan lagpas siya ng 101 days. Product purchase from SoftBank, tapos ito namang product obtained from other than SoftBank dealer, second hand stores, etc. Ito na yung mga second hand na nabili na unit. Yan, check nyo lang siya, tapos input nyo ulit yung 15 IMEI number, then click next. After nyo siya maklik, yan, lalabas niya dito sa procedure confirmation. Lalabas dito ang inyong IMEI number, tapos model name. Pagkatapos nun, kailangan mamili kayo dito kung saan nyo siya i-unlock. Ngayon, kung gusto nyo siyang totally factory unlock, it means pwede nyo siyang masalpakan ng iba't ibang SIM card, then pupunta tayo sa others. Kasi pag kinlik nyo yung Docomo, sa Docomo lang siya ma-unlock or sa AU. Ngayon, gusto natin pangkalahatan, since pwede natin siyang magamit sa Pilipinas, kiklik nyo lang yung others, then cancellation procedure. After nyo maklik yung cancellation procedures, ito na yung lalabas, procedure acceptance completed. Yun, pwede na tayong pumunta sa settings. Gagawin nyo, punta lang kayo ng settings, then sa about, general, about, tapos sa carrier lock. Yan, no SIM restriction na siya. Yan, ganun lang po mga ka-cellphone. Follow nyo lang po ako para sa mga iba pang ganitong klaseng content. Maraming salamat.